paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Ang kampo ng dilim, tulad ng isang aswang, ay walang pangimi sa pagsasabog ng lagim. Walang kaluluwa at walang awa sa biktima. Matighaw lamang ang pagkahayok sa atay ng tao. Huwag lamang manganib ang kanyang buhay. Subalit, wala rin kanyang kaluluwa ang mga kapamilya ng isang aswang. Narito ang unang bahagi ng makapangali sa balahibong kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang Aswang. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Naloko na. Kung kailan napadaan ako rito sa kakakyan, saka pa nasiraan yata ang motorsiklo ko. Stand ko nga muna itong motor para ma-kickstart ko. Wala. Ayaw talagang mag-start. Walang paraan kundi itulak ko itong sasakyan ko
At maghanap ako ng motor repair shop kahit gabi na. No? Ano yung lumabas sa likod ng puno sa di kalayuan? Ha? Isang malaking asong itim. Papalapit sa akin. Kahit pinagbugaw ko aso kayo na kayo. At nandilisi ka mang matang. Atakihin yata ako. Atakihin ako ng malaking asong itim. Police Department, hello. Ano? May narinig kang sigaw ng isang lalaki malapit sa bahay ninyo? Sige, sabihin mo sa akin ang lugar at mag-iimbestiga kami ng mga kasamahan kong pulis. Baka may sumigaw dahil nangangailangan ng tulong o may nangyaring krimen. May paparating na sasakyan. Brad! Mga pulis. Ano ginagawa mo sa likod ng puno? Jumingga lang ako, sir. Pauwi na ako, pero sumakit ang pusong ko, kaya, pumuwis na ako rito. Umuwi ka na. Ho? Baka may mangyari pa sa yung disgrasya kung pag-gala-gala ka sa kalye ng gabi. Lalo pa, at may sumigaw daw sa kakahuyan malapit sa lugar na ito. Kaya nga naparito kami para mag-imbestiga. Sige ho, sir. Uuwi na po ako. Sige. Bakit kaya may sumigaw daw malapit dito? Elmo. Mang Pinong, magandang gabi po. Si Daria. Ewan ko. Ha? Hindi mo kasama ang anak ko? Hindi po. Bakit po? Nagising ako na wala sa bahay ang anak ko. Kaya nga lumabas ako para hanapin siya. Mang Pinong... Kung hindi mo kasama si Daria, nasaan ang anak ko? Reyes, ihinto mo mobil. May lalaking nakabulagta sa tapat ng kakahuyan at ginugumok ang isang malaking asong itim. Ha! Papuputukan ko ang malaking asong yon. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nakatakbong asong itim. Mga kasama, tumakas ang malaking aso. Habulin natin siya. Ako, sir. Mga sir, huwag nyo nang habulin ng malaking aso. Ikaw na naman? Oo. Ano ginagawa mo rito sa kakahuyan? Sumunod ako sa inyo dahil gusto ko ring malaman kung bakit may sumigaw dito kanina. Sinabi ko na sa'yo, umuwi ka na. Sir, nakita kong may binaril kang malaking asong itim. Nakatakas. Huwag nyo nang habulin ang asong yun, sir. Hindi siya karaniwang hayop. Anong gusto mong sabihin? Ang malaking asong itim na yon ay isang aswang. Ano? Aswang?
Oo, Daria. Yun ang narinig kong sinabi ni Elmo sa mga pulis. May aswang na gumagala rito sa lugar na nalipatan natin. Alam niya dahil minsan na raw siyang sinalakay ng aswang na nagkatawang malaking asong itim. Itay, hindi po totoo ang aswang. Totoo yun. Katunayan, may nakitang malaking asong itim ang mga pulis sa tabi ng bangkay ng isang lalaking natagpo ang wakwak ang dibdib at nawawala ang atay. Nakatakas lamang daw ang aswang na nagkatawang aso. Hindi po ako naniniwala sa aswang. Dapat kang maniwala, anak. Dahil naikwento ko na sa iyo nung bata ka pa sa lugar dati nating tinitirhan. May nabalitaan ako isang babaeng aswang na napatay ng taong bayan. Pero bago namatay, sumumpang ipaghihiganti siya ng kanyang anak. Ang anak niyang napakain niya ng laman loob ng tao. Kayo na rin po ang nagsabi. Walang nakakaalam kung sino ang anak ng babaeng aswang na napatay. Dahil hindi nakilala ang babaeng aswang na kahit sugatan, nagawa pang makatakas at nakapagtago kung saan siya nalagutan ng hininga. Itay. Kaya uli-uli ha, huwag kang aalis ng bahay kapag gabi. Namasya lang naman po ako. Baka ikaw ang sumunod na mabiktima ng aswang. Pinong, tama lamang na binigyan mo ng babala si Daria. Nag-aalala ho kasi ko sa anak kong dalaga, Lola Andeng. Ang nag-iisa kong anak na naiwan ng yumao kong asawang namatay sa malubang sakit. Kaya nang makita kong gising pa kayo at nagpapahangin dito sa harap ng bahay nyo, lumapit ako sa inyo. Baka mapayuhan nyo ko ng dapat kong gawin para maawat kong anak ko sa paglabas-labas kong gabi. Ay, talagang hindi dapat pagala-gala sa kalye ang kahit sino kong gabi. Oo nga ho nagsimula lang naman nung gumala sa gabing anak ko nang mapalipat kami sa lugar na ito kung saan siya nagkaroon ng nobyo. Maaari ko bang malaman kung sino ang naging nobyo ng anak mo? Oh, bakit ho hindi? Parang kamag-anak na rin ho ang turing ko sa inyo mula nang maging kapitbahay namin kayo ng anak ko. Si Elmo ho. Si Elmo na anak ni Fred ang tindera ng tinapa? Oo, siya nga ang naging nobyo ni Daria. Kilala ko mabuting tao si Elmo. Palabati at magalang. Pero ang kanyang ina... Oh, bakit ho? May problema ho ba sa ina ni Elmo? Misteryosa si Freda. Mula nang mabiyuda, hindi na siya palakibo. Hindi yata kasi niya matanggap na ang kanyang asawa ay napatay ng aswang. Ay, salamat. Napapaniwala ko ang mga pulis na huwag na nilang habulin ang malaking asong itim dahil aswang yun. Si Inay kaya nakauwi na. Nasa loob ng bahay namin ang malaking asong itim. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Napatay ho pala ng aswang ang asawa ni Freda? Oo, Pinong. Dahil wakwak ang kanyang dibdib at nawawala ang kanyang atay nang matagpuan ang kanyang bangkay. Balgita na may gumagalang aswang sa lugar na dati naming tinirhan ng anak ko. Meron din ho pala sa nalipatan namin. Maaaring sa bawat lugar ay mayroong kampo ng dilim. Maniniwala ako sa inyo dahil isa kayong albularyo. Kaya nga bibigyan ko kayo ng anak mo
ng mabisang pangontra sa aswang. Ano ho bang mabisang pangontra sa aswang, Lola Anding? Ano ho? Nay, bakit ka nakatalikod sa akin, Elmo? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa sanay na nagbabago ako ng anyo? Mula sa pagiging tao, nagkakatawang aso ako. At mula sa pagiging aso, nagbabalik ako sa katawang tao. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa sanay na ang iyong ina ay isang aswang? Nay, kailanman hindi ko po makakasanayan. Hindi ko po matatanggap na pumapatay kayo ng tao. Hangal! Nakikiusap po ako sa inyo. Nagmamakaawa. Pero patuloy pa rin kayo ng bibiktima. Kung ang iyong ama ay hindi ako napigilan at biniktima ko siya para hindi na niya ako mahadlangan, ikaw pa, na anak ko lamang ang hahadlang sa dikta ng aking pagiging kampo ng dilim. Ikaw pa! Ha? Nay! Ikaw pa! Ayaw mong maging kampo ng dilim, kaya hindi kita pinilit na matulad sa akin. Hindi kita pinakain ng lamang loob ng tao. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ko kayang pigilan ang pagkayo ko sa atay ng tao. Hindi! Hindi! Kaya wag mo akong pigilan, Elmo. Wag na wag! Kesa mamatay ako sa gutom, gugustuhin ko ng pumatay ng ibang tao. Pumatay ng pumatay! Hanggang saan hahantong ang pagsasabog ng lagim ng ina ni Elmo na isang aswang. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Aswang. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi
sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang malaking asong itim ang sumalakay at pumatay ng isang lalaki. Ang aso ay nagkatawang tao. Nalantad na si Aling Freda, ang aswang na ina ng binatang si Elmo, na walang pakundangan sa pagsasabog ng lagim. Malunasan lamang ang labis na kahayupan sa lamang loob ng tao. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Aswang. Sa isa na namang gabi ng lagim. Lumabas ka pala ng bahay niyo kagabi, Daria. Yun bang ikinalulungkot mo ang problema mo, Elmo? Alam mong mahal kita, kaya nag-aalala ako sa'yo. Namasya lang naman ako. Nagbaka sakaling magkita tayo. Dito, sa ibabaw ng burol na paborito nating tagpuan, mula nang maging tayo. Kung alam ko lang na pumunta ka rito kagabi, sana nagpunta rin ako. Wala namang problema na mag-isa akong namasyal. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Kaya lang, Daria, Bakit? Dahil balitang may gumagalang aswang sa lugar na ito? Totoo yun. Dahil minsan akong sinalakay ng aswang at nagkatawang malaking asong itim.
Nagawa ko lamang siyang takasan kaya hindi ako napahamak. Totoo man ang aswang, hindi ako natatakot doon. Mas maganda nang nag-iingat, Daria. Huwag kang mag-alala sa akin, Elmo. Daria... Kapag nakaharap kong aswang, hindi ako mapapahamak. Dahil alam ko ang mabisang pangontra sa mga kampon ng dilim. Totoo, Daria. Bawang ang mabisang pangontra sa aswang. Naniniwala po ako dyan, Itay. Yan ang tiniyak sa akin ni Lola Andeng. Alam ko na po yan. Kahit hindi pa sinabi sa inyo ng kapitbahay nating matandang albularya. Kung alam lang yan ang lalaking naging biktima nung isang gabi ng aswang, malamang hindi siya napahamak. Bakit iintindihin niyo pa ang ibang tao? Naaawa ako sa aking kapwa. Baka ang awa niya sa ibang tao ang nagpahamak sa inay ko. Bakit mo nasabi yan? Wala po. Naisip ko lang. Sabi ko nga sa'yo, sa malubhang sakit na matay ang nanay mo nung 5 taong gulang ka pa lamang. Sana nga po, mas mahalaga sa inyo ang sarili ninyong kadugo kaysa ibang tao, Itay. Daria! Dahil kapag mas pinahalagahan po ninyong ibang tao kaysa sa akin na sarili ninyong anak, sasama ang loob ko sa inyo. Magtatanim ako sa inyo ng galit. Yan ba ang gusto mo, Elmo? Sumama ang loob ko sa'yo? Magtanim ako sa'yo ng galit? Hindi po, Nay. Bakit tutol na tutol ka sa pagiging isa kong aswang? Dahil naaawa po ako sa ibang tao na nagiging biktima ninyo. Bakit ka maaawa sa ibang tao? Wala po kayong karapatang umutang ng buhay ng iba. At anong gusto mo? Magtiis ako ng gutom? Nay... At ikamatay ang labis na pagkagutom? Sinabi ko na sa'yo. Alam mo nang ang gaya kong aswang ay nabubuhay lamang sa atay ng tao. May biglang tumakbo palayo sa labas ng ating bahay. Nay... May nakarinig sa ating pag-uusap. May ibang tao nang nakaalam na ako'y isang aswang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hindi ko akalain ang ina ni Elmo, si Aling Freda, isang aswang. Magkukubli muna ako sa likod ng puno. Dito, sa malayo-layo sa bahay ni Elmo. Kung hindi ko pa naisipang magpunta kina Elmo para magpasama sana sa kanya sa pangunguha ng mga naiibang halaman sa gumat, hindi ko pa malalaman ang lihim ng kanyang ina. Nang marinig kong pag-uusap ni Elmo at ng kanyang ina, lumayo kaagad ako sa bahay nila. Pero bago ako nakalayo sa kanila, namalayan kaya ni Aling Freda na alam ko na siya'y isang aswang. Ano po, Inay? Si Daria? Oo, si Daria. Ang nobya mo ang nakita kong mabilis na lumayo rito sa ating bahay kanina. Baka nagkakamali lang po kayo. Hindi ako maaaring magkamali.
Nang makarinig ako ng mga yabag sa labas ng bahay kanina, sumilip agad ako sa bintana. Kaya nakita ko, kitang-kita ko ang nobya mo ang humahangos papalayo rito. Nay. Nanganganib ang buhay ko sa Darya na yon. Ngayong batid niyang isa akong aswang. Anumang oras, maaari niya akong ipahamak. Mga sir. May problema ho ba? Wala akong problema, sir. Bakit pinara niyo ang mobile namin? Nakita ko kasi na ang grupo niyong nag-asikaso sa bangkay ng isang lalaking natagpuan sa tapat ng kakahuyan ng isang gabi. May nalalaman ho ba kayo sa nangyaring krimen? Alam niyong aswang ang pumatay sa biktima. Iyon ang tiniyak sa amin ng isang taga rito na nagngangalang Elmo. Naniniwala ho kung totoong sinabi niya dahil nawawala ang atay ng biktima. May nalalaman ba kayo tungkol sa aswang? Alam kong hinahanap niyong pumatay sa lalaki. Yan ang inaasikaso namin ng mga kasama ko. Hindi ko alam kung sinong aswang, pero may alam akong tao na makatutulong sa inyo. Si Lola Andeng. Lola Andeng? Oo, ang kapitbahay kong albularya. May tuturo kaya sa amin ng albularyang yon kung sino ang aswang? Hindi ko alam, sir. Ang natitiyak ko lang, matuturuan niya kayo ng tamang pag-iingat laban sa aswang para hindi kayo mapahamak. Mga pulis, at tama lamang na sumangguni kayo sa akin. May nakapagsabi ho sa amin na matutulungan niyo raw kami, Lola Andeng. Kaya kami nagpunta rito sa inyo. Oo. Matutulungan ko kayo. Pabibigyan ko kayo ng mabisang pangontra sa aswang. Oh? Hindi po ba mabisang panlaban sa aswang ang aming mga armas? Hindi armas ang makakapuksa sa kampo ng dilim. Ano hong? Sibat ng kawayan. Sibat na kawayan? May kakayahan ng kampo ng dilim na makaiwas sa bala. Pero hindi niya maiiwasan ang malagim na kamatayan sa sibat na buho ng kawayan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Darya. May gusto ka bang sabihin sa akin, Elmo? Wala. Naparito ka ba sa amin ngayong gabi ng walang dahilan? Gusto ko lang sabihin sa'yo na mag-iingat ka. Sinabi ko na sa'yo, kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Kung ang isang lalaki kayang biktimahin ng aswang... Hindi ako mabibiktima ng aswang kahit isa akong babae. Darya... Alam ko ang mabisang pangontra sa mga kampo ng dilim, Elmo. Kaya ang aswang ang dapat mag-ingat sa akin. Sino man siya. Nay, aalis na naman po kayo? Kailangan, Elmo. Nakikiusap po ako sa inyo. Kung makikiusap ka, kung magmamakaawa ka na naman, na wag na ako mambiktima, wag mo nang ituloy. Dahil walang makapipigil sa akin para talikuran ng dikta ng aking pagiging kampon ng dilim. Kayo rin po ang inaalala ko. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Marami na po nakakaalam ng mabisang pangontra sa mga kampo ng dilim.
kaya kong pag-ingatan at iwasan ang mga pangontra na yan. May nakakaalam na rin po kung ano mabisang pamuksa sa gaya niyong aswang. Unahan na lang kami. Nay. Wala nang yumakap ako sa dilim. May patakaran na ako. Hindi bali nang pumatay ako. Wag lamang ako ang mapatay. Bukas ang bintana. Sino nagbubukas? Nag-iisa lang ako rito sa kwarto. Sinong... Malaking pusang itim! Malaking pusang itim ang nagbukas ang bintana sa kwarto. Nalilisik ang mga matang nakatinig sa akin. Papalapit sa akin! Aatakihin yata ako ng malaking pusang itim! Aatakihin ako! Mapatay kaya ang babae ng malaking pusang itim. Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Aswang. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision technical ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.
Panginoon! Wag! Huwag kayong lalapit sa akin! Wag! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, tulad ni Elmo na problemado sa pagiging aswang ng kanyang ina, namumroblema rin si Mang Pinong dahil sa pag-alis sa bahay kung gabi ng kanyang anak na dalaga na si Daria. At tulad ng kinatatakutan ni na Elmo at Mang Pinong, isang babae ang nabiktima na naman ng isang aswang. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Aswang. Sa isa na naman gabi ng lagi. Sigaw ng isang babae. Baka umaatake na naman ang aswang. Ngayon pa naman nagsusolo sa mobil. Sa bahay naman ang galing ang sigaw. Kailangan magtanda ako. Narito na ako sa harap ng bahay. Pinanggalingan ang sigaw. May malaking pusang itim na sumampa sa pasimano ng bukas na bintana. Duguan ang kanyang bibig at mga pangil. Tumakbong papalayo ang malaking pusa. Baka aswang yun, papuputukan ko siya bago tuloy ang makatakas. Mamamatay ka, aswang! Mamamatay ka! Mang Pino! Huwag niyong paputukan ang malaking pusa. Baka aswang yun! Ang alam kong aswang ay malaking asong itim. Galing siya roon sa bahay na kinaringgan ko ng sumigaw na babae. Doon din galing nga nakita kong malaking asong itim na tumakbo papalayo. Saan yun nakita ang malaking aso? Sa gawing yun, palayo sa tinakbuhan ng pusa. Dito lang kayo, Mang Pinong. Oo. Hahanapin ko sinasabi niyong malaking asong itim. Kapag nakita ko ang aswang, sisiguruhin ko ang kanyang kamatayan. Kahit nakita nyo ang malaking asong itim at paulit-ulit na pinaputukan, ay wala rin yung saysay. Lola Andeng. Sinabi ko na sa inyo ng mga kasama mong pulis, walang saysay ang bala sa aswang. Naniniwala ako sa inyo, Lola Andeng.
At naniniwala rin ako sa aswang. Dahil isa na naman hong bangkay ang nakita ko. Nawakwak ang dibdib at nawawala ang atay. Ang bangkay na babaeng narinig kong sumigaw sa isang bahay na pinanggalingan ng malaking pusang itim. Ang kampo ng dilim, ang aswang ay may kapangyarihang magbago ng anyo. Baboy, aso, pusa, o anumang hayop na kanyang naisin. Sabi nga ako ng kapitbahay yung si Mang Pinong na nagmungkahi sa akin dumaan muna ako dito sa bahay nyo. Baka mabigyan nyo ko ng mabisang pangontra sa aswang. Bibigyan kita ng kwintas na mga bawang. Bawang? Eto, oo. Tom, salamat to. Basta't nakasabit sa leeg mo yung kwintas sa mga bawang. Ay hindi ka maaaring lapitan at kantiin ng aswang. Pero ano ko, Lolandeng? Doblehin mo ang iyong pag-iingat. Dahil ang gumagamit ang pangontra sa mga kampo ng dilim, ang pinagpupursigihang biktimahin ng aswang. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Daria. Kahit pinagsabihan ko, pinagbawalang lumabas ng bahay kong gabi. Umalis pa rin siya kaninang nakatulog ako. Namalayan ko na lang na wala siya sa kanyang kwarto. Kaya napilitan akong lumabas uli at maghanap sa kanya. May kumalaw sa likod ng puno. Daria? Ikaw ba yan, Daria? Hindi ang anak kong nasa likod ng puno, kundi aso. Isang malaking asong itim. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Aswang! Isa kang aswang! Hindi ako natatakot sa'yo. Mang Pinong! Elmo! Ano pong nangyayari? Bakit may hawak kayong sibat na kawayan? Talagang inihanda ko ito sa gilid ng bahay namin para panlaban sa aswang. Aswang po? Kaninang pauwi ako, may nakita akong malaking asong itim sa likod ng puno sa tabi ng aming bahay. Pero mabilis na tumakbo papalayo. Nang sunggaban ko ang sibat na kawayan. Ganun po ba? Kaya nga susundan ko. Wag na ho. Wag na ho, Mang Pinong. Bakit, Elmo? Nagmamalasakit ka ba sa isang aswang? Ha? Daria, tiniyak sa akin ni Elmo na kailanman hindi siya maaaring magmalasakit sa isang kampo ng dilim. Bakit niyo naman po siya tinanong kung nagmamalasakit siya sa isang aswang? Gusto ko lang malaman ang laman ng kanyang kalooban. Pero po ba naman tao na magmamalasakit sa isang kampo ng dilim? Anong malay natin? Itay, tungkol naman po sa akin. Uli-uli po, kapag umalis ako ng bahay, huwag kayong mag-alala o mababahala. Malakas ang loob mo, Daria. Dahil hindi ka pa siguro nakakakita ng aswang. Itay. Pero kapag nakita mo ang nakapangingilabot na anyo ng isang malaking asong itim, baka hindi ka na magkalakas loob na umalis ng bahay kung gabi. Nang biktima na naman kayo, Nay. Hindi, Elmo. May natagpuan pong bangkay ng babae. Nawakwak ang dibdib at nawawala ang atay. Hindi ako ang nambiktima sa babaeng yon. Huwag na po kayong magkaila. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Bago kayo pumasok dito sa bahay,
Nakita ko mula sa anyong malaking asong itim. Nagbalik kayo sa dati niyong anyo. Oo. Kanina nag-anyo akong malaking asong itim. Pero hindi ako nakapambiktima. Dahil may nakita akong pulis na may sandata malapit sa bahay ng gusto ko sanang biktimahin. Nay, huwag mo akong pagbintangan, Elmo. Ako lang ba nag-iisang kampon ng dilim? Ako lang ba ang nag-iisang aswang? Lalandeng, okay po ba itong sibat na kawayan na inilabas ko sa mobil laban sa aswang? Oo. Ang sibat na kawayan na gaya niyan, ang mabisang pamuksa sa kampo ng dilim. Yan lang po ang gusto kong matiyak. Kaya dumaan ako dito sa bahay niyo. At sisiguruhin ko, sa bawat pagpapatrolya namin ng mga kasama kong pulis, lagi kaming magdadala ng sibat na kawayan. Dapat. Ngayon pa lang, Lola Andeng, para ko na pong nakikita na matutuhog sa kawayang sibat na ito ang katawan ng aswang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Elmo, anong problema mo? Wala, Daria. Anong wala? Kanina pa magkita tayo dito sa ibabaw ng burol, matamlay ka na. Hindi na ako magkakaila pa sa'yo, Daria. Ang aswang. Ang aswang ang pinoproblema mo? Natatakot ako. Natatakot kang mabiktima ng aswang? Hindi mo naiintindihan. Elmo, huwag kang matakot. Hindi ka mabibiktima ng aswang. Sigurado ko. Paano? Paano ko na sigurong hindi ka mabibiktima ng aswang? Sabi ko nga sa'yo, alam ko ang mabisang pangontra sa aswang. Daria. Basta't may pangontra ka sa mga kampo ng dilim, Elmo, walang masamang mangyayari sa'yo. Totoong sinabi ni Lola Andeng. Mabisang pangontra nga ang pawang sa aswang. Dahil nang ikwintas ko sa leeg ko ang ibinigay niya sa akin, agad tumakbong papalayo ang malaking asong itim na papasok sana sa aming bakuran. Ang malaking asong yun ay malamang na isang aswang. Pasalamat ang aswang na yun na nakatakas siya. Kung nahawakan ko agad itong sibat na kawayan nang makita ko siya, ibabaon ko agad ito sa kanyang katawan. Hindi ko na patatagalin ang buhay ng aswang para matigil niya siya sa pagsasabog ng lagim. Nay. Wala akong nabiktima sa gabing ito, Elmo. Mabuti naman po kung ganon. Anong mabuti kung ganon? Masama para sa akin na wala akong nabiktima. Dahil magtitiis na naman ako ng matinding gutom sa atay ng tao. Nay. Kasalanan ng Daria na yon.
Kaya nag-aalanganin akong basta na lamang mambiktima. Baka'y kinalat na niya sa ibang tao ang nalalaman niya tungkol sa aking pagkatao. At ayokong manganib ang buhay ko dahil sa kanya. Wala pong nababanggit sa akin si Daria na alam niya ng kayo'y kampo ng dilim. Malamang, hindi niya ipapaalam sa'yo. Pero gusto kong masiguro na hindi niya ako maipapahamak. Kaya kumilos ka. Kumilos ako? Patayin mo si Daria. Nay! Patayin mo ang iyong nobya para walang ibang makaalam na isa akong aswang. Sundin kaya ni Elmo ang malagim na utos ng kanyang ina. Maatim kaya ng binata na patayin ang sarili niyang nobya. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Aswang. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision technical ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Wag!
kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, pinagbabaril ng pulis na si Milio ang malaking pusang itim na pumatay sa isang babae. Subalit nakatakas ang hayop na isang aswang, at ayon sa arbularyang si Lola Andeng, sibat na buho ng kawayan ang mabisang pamuksa sa kampo ng dilim. Kasunod yun, iniutos ni Aling Freda kay Elmo na patayin nito ang nobyang si Daria na nakatuklas na siya'y isang aswang. Narito ang ika-4 na bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang Aswang. Sa isa na namang gabi ng lagim. Nay, mula po sa pagkabata, naging masunuri na ako sa inyo. Sa pagkakataong ito, susundin mo uli ako, Elmo. Marami na po kayong naging biktima. Alam mong hindi ako papayag na suwayin mo ako. At marami na pong pagkakataon na iniligtas ko kayo sa kapahamakan. Kahit hindi mo ako iligtas, kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Alang-alang po sa akin, Nay. Huwag niyo nang idamay sa inyong pagsasabog ng lagim si Daria. Huwag mo akong turuan ng dapat kong gawin. Mahal ko siya. Mas mahal mo kesa sa akin at sarili mong ina. Ibang pagtingin ko sa inyo. Ako ang nagbigay ng buhay sa'yo. Durugin man ang mga buto at laman mo, hindi ka pa rin makakabayad sa malaking utang na loob mo sa akin. Alam ko po yun. Kaya hindi mo dapat higit na pahalagahan ng ibang tao kesa sa akin na sarili mong dugo at laman. Nay. Sundin mo ako. Kapag hindi mo ako sinunod, kapag hindi mo pinatay si Daria, ako ang papatay sa kanya. Tay, nakita ko na po sinasabi niyong malaking asong itim. Kung nakita mo ng aswang, Daria, hindi ka na maglalakas loob na lumabas ng bahay kung gabi. Pero wala pong dahilan para matakot ako sa aswang. Ang kampo ng dilim ay walang sinisino. Hindi namimili ng kanyang bibiktimahin. Alam ko po yun. Paano mo nalaman? Nabalitaan ko na po na may mga tao, babae at lalaki, na natagpo ang wakwak ang dibdib at nawawala ang atay. Mga nabiktima nga yun ng aswang. Hindi po ako maaaring biktimahin ng aswang dahil... Dahil ano?
Dahil bago po ako mabiktima ng aswang, siya munang mapapahamak. No. Yan ang sisiguruhin ko. Ano? Kilala mo ang aswang? Kilala ko po. Kaya pinara ko ang mobile ninyo mga pulis. At kaya napakilala ko sa inyo at sinikreto ko kayo dito sa tabing kalsada. Paano ko po nakilala ang aswang? Nakita ko po nang mag-anyo siyang malaking asong itim. At nakita ko rin nang magbalik siya sa dati niyang anyong tao. Kung totoo ang sinasabi mo. Maniwala po kayo sa akin para matapos lang pagsasabog ng lagim ng aswang. Talagang iyan ang pagsisikapan namin ng mga kasama ko. Ang mapatay ang aswang. Sir? Sabihin mo, Daria. Sino ang aswang? Sino? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Sinasabi ko na nga ba? Si Aling Freda po, na tindera ng tinapa. Yung ina ni Elmo? Opo. Ipapahamak nga ako ni Daria. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko pa malalaman kung hindi ako nagkuble rito sa likod ng puno nang makita kong kinausap niya ang pulis. Paano magiging aswang si Aling Freda? Kilalang mabuting tao si Elmo. Mabait po si Elmo. Kaya ko nga po siya naging nobyo. Magagawa ba naman ni Elmo na konsintihin ang pagiging kampo ng dilim ng kanyang ina? Tutol po ang nobyo ko sa pagiging aswang ng kanyang ina. Pero wala pong magawa ang kanyang pagtutol para pigilan sa pambibiktima si Aling Freda. Ha? Kung sinunod agad ako ni Elmo, kung pinatay agad niya ang kanyang nobya, hindi sana ako magagawang ipahamak ni Daria. Matapos akong isumbong ni Daria sa mga pulis, malamang manghanip na ang buhay ko. Kaya hindi na dapat magtagal ang buhay ni Daria. Kailangang mamatay na siya sa gabing ito. Malalim na ang gabi kaya magpapahinga na ako. Maaga pa akong gigising bukas para manguha sa gubat ng mga halamang gamot na maitutulong ko sa mga taong magpapagamot sa akin. Ay, malaking pusang itim na sumampa sa paswano ng bintana nito kwarto ko. Nalilisik ang kanya mga mata na nakatitig sa akin. Aswang! Aswang ang malaking pusang ito. Mabuti na sa ulunan nitong aking higaan ang kwintas ng mga bawang. Sige! Aswang! Biktimahin mo ako! Lumapit ka sa akin ang ihagis ko sa itong kwintas ng bawang! Lumapit ka, aswang! Lapit! Aswang ha, ang malaking pusang itim na yan. Natakot. Nagmadaling lumayo ng iyamba kong ihahagis sa kanya itong kwintas ng mga bawang. Pero kahit wala ng aswang, isasara ko na itong bintana.
At hindi ko ilalayo sa tabi ko itong kwintas ng mga bawang. Hanggat alam kong may gumagalang aswang, lagi kong ihahanda itong mabisang pangontra sa mga kampo ng dilim. Magtatago kayo, Nay? Oo, Elmo. Matapos akong isumbong ni Daria sa mga otoridad, wala nang dahilang manatili pa ako rito sa bahay. Saan po kayo pupunta? Sana ako magtatago. Oh. Sa kuweba. Sa paanan ng bundok. Baka mahirapan po kayo pag nandun kayo sa kuwebang yun. Alam ko. Masukal po ron. Magtitiis muna akong manirahan sa kuweba para hindi ako mapahamak. Kung hindi po sana kayo ng biktima. Huwag mo na akong sisihin. Nagpapadaig po kasi kayo sa dikta ng pagiging kampo ng dilim. Kaya kayo nagkaroon ng mabigat na problema ngayon. Kung hindi ako ipinahamak ng nobya mo, hindi ako mapipilitang magtago. Kaya sundin mo na ang utos ko. Patayin mo si Daria. O ako ang papatay sa kanya. Nay. At idadamay kita sa aking mga biktima. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nay, hindi, wag po. Walang makapipigil sa akin, Elmo. Tototohanin ko ang banta ko sa'yo. Kapag hindi ko po sinunod ang utos nyo, kayo ang papatay kay Daria? Oo. At idadamay nyo ako sa inyong mga biktima? Magagawa nyo yun? Maaatim yung biktimahin ako na sarili nyong anak? Dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman. Walang kadugo-kadugo sa isang kampo ng dilim. Nay... Nariyan na mga pulis na papatay sa akin. Aalis na ako. Pero sundin mo ang iniuutos ko sa'yo. Elmo! Sir, bakit mo may dala kayong sibat na kawayan? Ang nanay mo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Oy, kinakaila mo kung nasaan ang nanay mong kampo ng dilim. Sir. Elmo, makipagtulungan ka sa amin. Kapag hindi namin napuksa ang nanay mong aswang, magpapatuloy siya sa pambibiktima habang buhay siyang magsasabog ng lagim. Elmo, makipagtulungan ka sa amin. Kapag hindi namin napuksa ang nanay mong aswang, magpapatuloy siya sa pambibiktima habang buhay siyang magsasabog ng lagim. Walang katapusan ng lagim na ikakalat ni inay kapag hindi siya napuksa. Pero totoo din naman ang sabi ng inay. Ako ang nagbigay ng buhay sa'yo. Durugin man ang mga buto at laman mo, hindi ka pa makakabayad sa malaking utang na loob mo sa akin. Kaya hindi mo dapat higit na pahalagaan ng ibang tao kesa sa akin na sarili mong dugo at laman. Para ako naiipit sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Hindi ko alam kung sinong susundin ko at kung anong gagawin ko. Mahal ko si Daria. Pero mahal ko yun ang inay. Utang ko sa kanyang buhay ko. Mabigat.
Napakabigat ng gagawin ko. Pero kailangan kong magpasya. Sa ayaw at sa gusto ko, gagamitin ko ang sibat na kawayan na ito sa gabing ito. At isa sa mahal ko sa buhay ang mamamatay. Sino ang maaatim ni Elmo na mamatay sa kanyang mga kamay? Ang kanyang nobya o ang kanyang ina na isang aswang? Pakinggan bukas ng gabi ang 5 at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Aswang. Sa isa na naman gabi ng lagim. Nagsiganap Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagim. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap
Tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, tiniyak ni Aling Freda kay Elmo na kapag hindi nito nagawang patayin ang nobyang si Daria, siya ang papatay sa dalaga. Ipinaalam naman ni Daria sa pulis na si Emilio na si Aling Freda ay isang aswang. Kasunod niyon, bumuo si Elmo ng isang malagim na pasya. Narito ang ikalima at huling bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong Tampok sa Linggong ito. Pinamagatang Aswang. Sa isa na naman gabi ng lagi. Dito sa loob ng kuwebang ito, pansamantala akong maninirahan, magtatago. Kapag napatay na ni Elmo si Daria, at kapag naisa-isa ko nang biktimahin ang lahat ng nakakaalam na ako'y isang aswang, saka ako babalik sa aming bahay. May dumarating. May naglalakad sa labas ng kuweba. Baka mga pulis. Nay? Si Elmo. Nay? Elmo, narito ako sa loob ng kuweba. Nay? Anong nangyari? Nasunod mo ba ang utos ko? Napatay mo na ba si Daria? Nakapagpasya na po ako, Nay. Kahit masakit, kahit mabigat sa loob ko, gaya po ng gusto niyo mangyari. Isa po sa mahal ko sa buhay ang pikit mata kong papatayin sa gabing ito. Salamat. Sinunod mo ang utos ko. Pinatay mo si Daria. Mas pinahalagahan mo ako na sarili mong ina kesa sa iyong nobya. Hindi po si Daria ang mamamatay sa gabing ito, Nay. Ha? Bakit? Bakit may hawak ang sibat na kawayan? Kayo po ang mamamatay! Ano? Elmo? Pinatay mo ang sarili mong ina? Oo, Daria. Dahil hindi ko maatim na sundin ang utos niya na ikaw ang patayin ko.
Salamat, Elmo. At isa pang dahilan, kaya mas ginusto kong ang inay ko ang mawala para matapos na ang kanyang pambibiktima. Hindi ka magsisisi sa naging pasya mo. Hindi kaya ng konsensya ko na hayaang magpatuloy sa pagsasabog ng lagim ang kahit sino. Kahit pa sarili kong kapamilya. At kahit gaano ko pa siya kamahal. Pinahanga mo ko, Elmo. Sir, kahit naging kampo ng dilim ang aking ina, mahal ko pa rin siya. At bibigyan ko pa rin siya ng maayos na libing. Maraming makahihinga ng maluwag. Matutuwa sa pagkamatay ng iyong ina na isang aswang. Dahil wala na silang katatakutan. Hindi na po ako magtatagal, sir. Tumaan na ako dito sa bahay niyo para ipaalam sa inyo ang nangyari. Naintindihan kita. At alam kong maiintindihan ka rin ng iba. Kaya wala kang pananagutan sa ginawa mong pagpatay sa iyong ina na isang kampo ng dilim. Sige ho. Maiwan ko na kayo. Sige. Kahit off-duty na ako, babalik ako sa presinto. At magsasama ako ng ilan kong kaparang pulis para matulungan namin si Elmo na mailigay sa ayos ang bangkay ng kanyang ina. Napatay na ni Elmo ang kanyang ina. Wala na ang aswang. Hindi ko na kailangan dito sa aking sasakyan ang sibat na kawayan. At ang kwintas ng mga bawang. Siguradong maraming matutuwa kapag naipaalam ko sa kanila na wala na ang aswang. Malaking pusang itim. Ordinaryong pusa na lang ito dahil patay na ang aswang. Ang malaking pusang itim. Nanlilisik ang mga mata habang paparapit sa akin. Atakihin yata ako. Atakihin ako ng malaking pusang itim. Hindi! Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kawawa naman si Elmo. Mabigat ang pakiramdam niya. Halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa habang siya'y papalayo. Nakukonsensya siya dahil sa ginawa niyang pagpatay sa kanyang sariling ina. Pero naiintindihan ko siya. Ako man ang lumagay sa katayuan niya. Gugustuhin ko at mamatamisin ko ng patayin ang sarili kong kadugo na kampo ng dilim kaysa magpatuloy sa pagsasabog ng lagim. Wala na rin lamang si Freda. Wala nang aswang.
Wala na akong dapat ipag-alala o katakutan pa. At wala na akong dapat pang paghandaan ng pangontra. Aalisin ko na ang mga ito. Magpapahinga na ako sa aking kwarto. At dahil sa pagkawala ng aswang, tiyak na makakatulog na ako ng mahimbing. Ano yun? Bumubukas ang bintana ng kwarto ko. Malaking asong itim. Pumasok sa bintana ang malaking aso at aatakehin ako. Ano po, Mang Pinong? Pinatay ng aswang ang pulis na si Milyo at si Lola Anding? Elmo. Hindi pwede mangyari yun. Siguradong aswang ang pumatay sa kanila dahil natagpuan ang kanilang bangkay na wakwak ang dibdib at nawawala ang atay. Pero patay na ang aking ina. Nabalitaan ko nga nang patayin mo siya. Wala na po ang aswang. May kampo ng dilim pa sa ating lugar, Elmo. Meron pa. Sino? Sino pa ang aswang na nagsasabog ng lagim? Sino? Ako, Elmo. Ikaw? Oo. Ako ang pumatay sa pulis na si Milyo at kay Lola Andeng. Nagtapat ako sa'yo. Dahil kung nagawa mong patayin ang sarili mong ina, malamang magagawa mo rin akong patayin. Dahil isa akong kampo ng dilim. Daria? Malas mo, Elmo. Kahit mahal kita, hindi ko maaaring pagtagalin ang buhay mo. Dahil kahit sino maging panganib sa buhay ko, hindi ako mangingiming patayin. Malas mo. Dahil isa akong walang pusong aswang! Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Daria. Magbabago na ako ng anyo, Elmo. Magaan yung malaking asong itim na ako. At gaya ng ginawa ko sa aking mga naging biktima, kapag nasaan yung hayop na ako, wawakwakin ko ng dibdib mo. Lalamunin ko ng atay mo! Hindi ko na hayaang magpatuloy ka sa pagsasama ng lagim, Daria. Itay! Bago mo mapatay si Elmo, itatara ko sa dibdib mo itong sibat na kawayan! Wag! Daria! Bakit? Ay... Bakit ko nagawa? Bakit ko naatim na wakasan ang iyong buhay? Hindi ko gusto, anak. Mabigat. Napakabigat sa dibdib ko na akong sarili mong amang pumatay sa iyo. Pero alam ko, kapag tinutulan ko ang pagsasabog mo ng lagim, maging ako na sarili mong amay maaatim mong patayin. Gaya ng ginawa ng iyong ina na isang aswang.
na tinangka akong patayin nang pigilan ko siya sa pagsabog na lagim. Nailigtas lamang ako ng taong bayan na nakapatay sa kanya. Patawad, anak ko. Patawad. Magpinaw. Wala na si Daria. Pero hindi ko po akalain. Pareho pala tayo may kamag-anak na alagad ng tilim. Oo, Elmo. At pareho tayong may konsensya. May takot sa Diyos. Pareho nating hindi kayang konsintihin ang pagsasabog ng lagim ng ating mga mahal sa buhay. Na mga aswang. Kung walang pangini sa pagsasabog ng lagim ang mga aswang, hindi ang kanilang kapamilya na labag sa loob magpatuloy sa pagsasabog ng lagim ng mga kampo ng dilim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Aswang sa isa na namang gabi ng lagim. Nagsiganap Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, temyo, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision technical ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagim.